Nagbabala si Senator Tolentino sa MTRCB kaugnay sa paglabag ng press freedom ng bansa matapos ang pagsuspindi nito sa dalawang programa ng SMNI. Maging si Senator Bato de la Rosa ay umalma rito. Iginiit ng senador na suportado nito ang network dahil ito lamang ang TV network na walang takot na lumalaban sa CTG. Umalma rin sa usaping ito si Senator Chess Escudero na naunang sumusuporta na sa programa na ginagawa ng network laban sa makakaliwang grupo. Maging si Senator JV Ejercito ay nagpahayag rin ng suporta sa SMNI. Ayon sa mga komento ng mga netizens ay nakahanap di umano ang katapat ang mga kongresista at itong mga tuta sa MTRCB. Bigatin pang mga senador ang sumusuporta sa SMNI. Maling-mali di umano ang pagkakasuspindi ng programa ng network dahil hindi pa napapatunayan ang di umano'y violasyon na nagawa ng SMNI. Kayo mga kababayan, ano ang inyong magiging opinyon? Abay, bukod sa pagre-revoke ng prangkisa at pagsuspend ng prangkisa, ang MTRCB po ay nagdesisyon na magpataw ng 2-week suspension sa dalawang programa ng SMNI. Yung Laban ng Masa, nila Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric, at saka itong Gikan na ng Masa na programa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, marami po talaga naniniwala na talagang sinusupil po talaga ang SMNI, no? Dahil yan po ay ginagamit na platform ng mga Duterte, no? At saka siyempre, meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na talagang nais na patahimikin itong Laban ng Masa kasi talaga namang yung programa na yan ay kinonceptualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang CPP-NPA. So ginagawa nilang lahat para supilin itong dalawang programa ito. Pero ang tanong, tama ba ang pagpataw ng 2 linggong suspension sa dalawang programa ito? Well, sa tingin ko po, hindi. Bakit? Kasi napakarami na pong desisyon. At kung gusto niyong basahin, ang pinakamagandang desisyon na tungkol dito ay yung Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Yung Iglesia ni Cristo po ay may programa sa telebisyon. At yung kanilang mga commentators doon, yung kanilang mga pastor, walang ginawa kung hindi berahin ang simbahan ng Katolika. Yung mga paniniwala ng mga Katoliko, lalong-lalo na tungkol kay Virgin Mary. Ngayon, nagreklamo ngayon ng simbahan Katoliko at nagreklamo sila sa MTRCB. So, ang ginawa naman ng MTRCB, ginawang X-rated ang programa ng Iglesia ni Cristo. At mula doon sa desisyon na yon, ay nagpunta nga sa hukuman ang Iglesia ni Cristo. Ano ba ang sabi ng Korte Suprema doon sa Iglesia ni Cristo? Pagdating po sa kalayaan ng malayang pananalita, walang kaduda-duda na isa po ito sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya. Bakit? Dahil kinakailangan po natin ng malayang merkado ng idea dahil sa pamamagitan ng debate at diskurso ng mga issue na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, dyan po natin makukuha yung solusyon natin sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang pananalita. At dahil ganyan po ka-importante ang kalayaan na yan, ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa, dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. Ano ibig sabihin ng presumed unconstitutional? On its face, yan po ay merong presumption na labag sa saligang batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parusa na yan. Kasi meron nga po tayong garantiya sa ating Bill of Rights laban sa prior restraint, yung pagbabawal, pagsasensor, o di ba kaya yung pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita. So, itong 14-day suspension, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Now, anong dapat ipakita ng MTRCB para ma-sustain yung kanilang desisyon? Kinakailangan po din ipakita na mayroong clear and present danger na po pwede talagang dapat iwasan ng Estado na nagmumula doon sa mga pinagbawal na pananalita. At talaga naman po yung 2-week suspension, yan po ay prior restraint kasi talagang sinupil, tinigil
At saka, subsequent punishment, parusa din po yan eh. Kasi kumikita naman yung program na yan, di walang kita kapag tinigil ang broadcast. So, ang Estado ang dapat magpakita kung nasaan yung clear and present danger. Ano ba ibig sabihin ng clear and present danger? Abay, ang mga halimbawa dyan, kung talagang gagamit ang dahas ang mga nakikinig laban sa gobyerno, o yung meron ka talagang ini-incite na pumatay, gumawa ng mga krimen laban sa iba, no? So, kapag wala pong napakitang clear and present danger ng Estado, hindi po ma-overcome ang presumption of unconstitutionality at lalabas na mali po ang naging desisyon ng MTRCB. Pangatlo, sino ba talaga may kapangyarihan para magsabi na mayroong clear and present danger? Yan po ang sinabi ng Korte Suprema. Walang ganyang kapangyarihan ng MTRCB. Ang MTRCB, ang kapangyarihan lang niya, magbigay ng klasifikasyon. Pero dito nga po sa kaso ng Iglesia ni Cristo, pumalag ang Iglesia ni Cristo sa X-rating sa isang religious program. Bakit mo nga na namang gagawin parang malaswa ang religious program? Hindi naman malaswa yan. So kaya nga po, ang desisyon ay binaliwala po ng Korte Suprema. Declared null and void yung desisyon ng MTRCB na X-rated itong Iglesia ni Cristo program nito. At ang sabi ng Korte Suprema, tanging hukuman lang ang pwedeng magdesisyon kung doon sa pananalita, sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, ay may kakaroon ng clear and present danger. Ang mga administrative bodies gaya ng MTRCB, walang ganyang kapangyarihan. Tanging hukuman lang ang makapagdidesisyon kung ito nga po ay merong clear and present danger. Kaya naman po, natutuwa naman po ako na sa isang demokrasya, pagkabat pinagtutulong-tulungan ng Kamara at ng kanyang mga aliado, ang SMNI, nandiyan naman po yung garantiya ng Bill of Rights na po pwede talagang gamitin ng mga taga-SMNI. No? At isa na nga po ako doon dahil ako talaga madaldal, malaking bunganga ko. No? So marami nagagalit din sa aking mga sinasabi. Pero alam nyo, kung mali ang mga sinasabi ng mga anchors, di magsabi kayo kung ano sa tingin nyo ang tama. At hayaang magkaroon ng debate. Dahil kung wala naman debate, hindi makakapagdesisyon ng taong bayan kung ano ang kanilang magiging paninindigan. So sa tingin ko po, ang remedyo ng SMNI dumulog po sa hukuman. At sabihin na labag sa ating karapatan, sa ating saligang batas, itong order ng 2-week suspension. At sa tingin ko po, kung hindi mapapakita ng MTRCB kung ano yung clear and present danger sa pagmumura ng presidente, nasa na naman tayo, yung pagmumura ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, at saka yung pagtatanong ni Ka Eric kung totoo nga ba, kasi tinanong naman niya, totoo nga ba na 1.8 billion ang ginastos mo? Ano naman masama doon? O pwede na ba preventive suspension ng mga pagtatanong? Sa tingin ko po, hindi. At naniniwala ko kung makakarating ito sa hukuman, papanig na naman po ang hukuman sa panig ng kalayaan.